at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana nawa sa bawat isa sa atin. Sa paksang ating pag-aaralan, ating puntunghayan ng aklat ng Hebreo chapter 12, verse 23, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hebreo chapter 12, verse 23, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos ng hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito nga yung ating paksang pag-aaralan about the church of the firstborn. Binanggit ko dito sa English King James Version, ito yung sinasabi, verse 23, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirit of just men made perfect. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, at ito nga yung ating paksang pag-aaralan about the church of the firstborn. At tinawag ito na church of the firstborn, pero unahin muna natin ang ating Panginoon Kristo. Siya yung tinawag na firstborn from the dead. At ito yung ating laging nababanggit sa aklat ng Revelation chapter 1 verse 5. At mula kay Kristo na siyang saksing tapat, panganay sa mga patay, pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at sa nagkadag sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Binanggit dito ang ating Kristo ay panganay sa mga patay. Sa English King James Version, ang sabi rito, and from Jesus Christ, who is faithful witness, and the first begotten of the dead, and the Prince of Kings of earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. Dito, binanggit dito ng ating Panginoon, sabi nga ay begotten. Siya yung natatangi o sinasawag na nabuhay doon sa tinatawag na mga patay, at siya nga yung kauna-unahan panganay sa mga patay. Relatedly, atin din puntunghayan ng Colossus chapter 1 verse 18, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, o 17, verse 17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. At siya ang ulo ng katawan sa matuwid bagay ng iglesia, na siyang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang ang lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Dito muling binanggit na ang ating Panginoon Kristo, siya yung panganay sa mga patay. And then relatedly, dito ulit sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20, ito yung sinasabi, datapwat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay, at siya ang naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Yung mga nakatutulog kasi, interpreted ito ng ating Panginoon Kristo, ito yung patay. Pero dahil wala nga sila sa hades ng pagdurusa, kaya ibig sabihin sila'y nangatutulog lamang. Kaya yun yung pagkabanggit ng Panginoon dito sa bagong tipan. And then, ang ating Panginoon Kristo, panganay sa mga patay. Dahil sa banal na dugo ng tipan, nang ibig sabihin, siya ang kauna-unahang nabuhay sa mga patay sa espiritual. Nang pumasok si Eva at si Adan sa kasalanan, namatay ang spiritual ng tao, nawala nga yung righteousness and holiness, or else naging impulsive. Hindi na ito naging accurate, minsan matuwid, minsan hindi, minsan may magandang kalooban, minsan hindi, minsan maganda ang puso, maganda ang kanyang kalooban, pero minsan hindi, impulsive na nga, hindi na accurate yung righteousness at holiness. And then lahat ng tao, mula kay Eva at kay Adan, mula na sila'y mga kasala, spiritually patay talaga. As in patay sa harapan ng ating Panginoon. Wala nga yung accurate na tinatawag na spiritual being ng ating Panginoon Diyos nang pumasok sila sa kasalanan. At eto nga, lahat ng tao ay dinaluyan ng kamandag at kapangyarihan ng kasalanan.
And then, ang ating Panginoong Kristo na siya'y magkatawang tao, siya ang berbo, siya ang salita ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at yun nga, binanggit pa rin sa aklat ng Colossus, chapter 1, verse 17 to 18 na binanggit natin sa kanina, binasa natin kanina, siya ang may likha sa lahat ng bagay. Okay, ano ba yung pagkakasabi? Colossus chapter 1 verse 17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. At siya ang ulo ng katawan sa magbibigay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang lahat ng bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Dito binanggit sa aklat ng Colossus chapter 1 verse 7 to 18, ang ating Panginoong Kristo, siya pa rin yung pasimula. Lahat ng bagay ay sa Kanya nalikha at ang lahat ng bagay ay nabuhay dahil sa Kanya. Kaya kung titingnan uli natin yung John chapter 1, verse 1 na sinasabi ron, ng pasimula ay ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamagitan niya. Yun yung binanggit sa verse 2. At doon sa verse 14, ang sabi ron, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa ating kalagitnaan at ating nakita ang kalwalhatian ng anak o ang kalwalhatian ng gaya sa bugtong ng anak. Kaya dahil dito yung berbo nagkatawang tao. At totoo naman yon, yung lagi natin binabanggit about sa berbo, sapagkat ang paglikha ng ating Panginoon Diyos sa langit at lupa, ang sabi nga sa sanlibutan, ginamit niya yung pagbigkas ng salita. Sabi nga sa Genesis chapter 1, binabanggit doon, sinabi ng Diyos, mahiwalay ang tubig sa kalupaan at nagkaganon. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaganon. Sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng mga pananim, halaman, punong kahoy na nagkakabunga at nagkakabini at nagkaganon. Sinabi ng Diyos, nagkaganon. Sinabi ng Diyos, nagkaganon. At ganon ang pagkalikha ng Diyos sa sanlibutan. Kaya at sa mga bagay na nasa sanlibutan. Pero sa paglikha ng tao, yun nga ang kaiba. Sabi nga nila, let us make, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Balik tayo, ang pagkalikha ng Diyos sa sanlibutan, pagbigkas ng salita. At yung salita na yun yung berbo. At yung berbo ay nagkatawan tao. At eto nga ang ating Mesiyas, ang manunubos at pinangalanang ang Emmanuel, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dahil dito ang Panginoong Kristo, isinilang siya bilang tao pero binhi siya ng banal na espiritu at wala siyang kasalanan. As in, bagamat ang binhi ng tao ay nasa ilalim ng kasalanan, pero ang Panginoong Kristo binhi ng Espiritu Santo, binhi ng banal na Espiritu. Kaya yun yung sinabi ni Gabriel kay Maria, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawaging pangalan niyang Jesus. Sabi ni Mary, paano mangyayari yun? Wala akong nakikilalang lalaki. Kaya ibig sabihin, walang o tawag na, o sabi nga ay walang nagaganap na yung pagsasama ng isang lalaki at babae. Kaya dahil dito, sabi ni Gabriel, lililimang ka ng Espiritu Santo at ang binhi ay magiging banal. Kaya dahil dito, nang inuwal ni Mary si Jesus Christ, as in puspos siya ng Espiritu Santo. At yung binhi ng kasalanan, hindi nananalaytay sa kanya, kundi nananaig yung binhi ng Espiritu Santo. Kaya siya yung karapat-dapat tumubo sa sala ng sanlibutan sapagkat wala siyang kasalanan. Sapagkat kung siya hindi kasalanan, hindi niya pwedeng tubusin ang sala ng sanlibutan kasi may kasalanan din siya. Kaya ang ating Panginoong Kristo hanggang dun sa krus ng Kalbaryo, wala siyang kasalanan, as in hanggang sa tanggapin niya yung kaganapan ng pagkatubos sa sanlibutan. At yung pagtanggap nga niya nito, naako niya ang sala ng buong sanlibutan. Naatang sa kanyang balikat ang sala na ginawa ni Eva at ni Adan at lahat ng mga tao. At dahil doon, nang siya'y malagutan ng hininga, bagamat yung kanyang katawan lupa ay inilibing, doon nga sa libing ang pag-aari ni Jose na taga Arimatea. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito,
Nang siya'y malagutan ng hininga, yung katawan niya ay inilibing, pero yung kanyang espiritu, yung kanyang kaluluwa, nababa sa Hades ng pagdurusa. At doon sa Hades ng pagdurusa, mababasa natin yun sa Acts chapter 2, verse 23-24, verse 27 at verse 31, na naroon siya sa Hades ng pagdurusa hanggang alisin siya doon pagkaraan ng 3 araw. Gaya ng mga sinalita ng mga propeta na hindi pababayaan ang kanyang katawan na maakita ng kabulukan, o kaya dumating siya dun sa tinatawag na ang kanyang katawan ay dumating sa tinatawag na decomposition na, yung sabihin nabubulok na. After 3 days, yun naman, meron yung mga pabango at yun yung tinatawag na imbalsama noon, imbalsamo ngayon. Na ibig sabihin yung mga pabango, ang pang-imbalsamo nila noon. Kaya yung katawan ng Panginoon nakapreserve pa rin within 3 days. Kaya dahil dito, nung siya'y mabuhay na mag-uli, nakabalik siya sa Ama, bagamat hindi siya nagpahawa kay Mary. Nang una siya magpakita kay Mary, sabi niya, hindi pa ako nakaparo sa Ama, huwag mo akong hawakan. Kaya galing siya sa Hades. And then, nung siya'y makabalik sa Ama, siya'y malinis, siya'y karapat-dapat, at gaya ng ating binabanggit sa aklat ng Hebreo chapter 10, verse 29, siya ay nilinis o pinabanal sa pamagitan ng dugo ng tipan. Ang dugo ng tipan ay tinatag ng Panginoon Diyos at itinatag ng Panginoon Kristo, yun din ang nagpabanal at naglinis sa ating Panginoon Kristo. Kaya dito, maliwanag natin makikita, walang pumasok sa kasalanan at nakalabas. As in, wala. Kaya dahil dito, yung mga hinahanap ni Haring David, ni Haring Solomon, yung sinasabi ni Haring David, bigyan mo ko ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbangon ka sa loob ko ng isang matuwid na espiritu, hindi yun natanggap ni Haring Solomon sapagkat hindi niya naituro sa tao. Awit chapter 51, verse 10, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, likhan mo ko ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Verse 13, kung magkagayon ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad at sa mga makasalanan, at ang mga makasalanan ay mga hihikayat sa iyo. Ito yung pangarap at kahilingan ni Haring Solomon sa Panginoon Diyos, pero hindi niya ito natanggap, kaya't hindi niya naituro sa tao ang daan ng ating Panginoon kung paano magkakaroon ng isang malinis na puso. At kung paano magbabangon ang Diyos sa loob ng tao ng isang matuwid na espiritu, sapagkat ang banal na espiritu sa kanilang panahon sumasa kanila pero hindi nananahan sa loob nila, sapagkat yung budi at puso ng tao nga ay mandaraya at makasalanan. Kaya hindi nga pwede. Kaya sabi rito ni Haring David, kung magkagayon, ituturo ko ang iyong mga daan sa mga mananalangsang, at ang mga makasalanan mahihikayat sa iyo. Pero hindi na ituro yun ni Haring David sapagkat hindi niya naranasan. Kaya ito yung realidad sa panahon natin ngayon, maituturo natin ang daan ng ating Panginoon Kristo, ang redemption, ang pagbibigay niya sa atin ng isang panibagong buhay kung naranasan natin. Hindi daw, hindi sabi daw, hindi ayon sa banal na kasulatan, kundi personal, ito ay naranasan ng isang tao. Gaya ng pag-aaral natin ng nakaraan, Revelation chapter 1 verse 5 to 6, ginawa niya tayong saserdote ng ating Panginoon Diyos at Ama. Nang ibig sabihin ng pagiging saserdote natin, ito ay nature, sapagkat bumalik ulit yung righteousness and holiness na larawan at wangis ng Diyos sa buhay ng tao. At nang ito'y bumalik, meron tayong templong banal na pinangangalagaan at walang iba kundi yung ating budhi, yung ating kalooban, na ang sabi sa Hebreo chapter 9 verse 14, ito'y nilinis ng dugo ng kordero para makapaglingkod tayo sa Diyos na buhay at hindi sa mga gawang patay. Ang mga gawang patay, mabuti yung ginagawa natin, mga ginagawa nila noon na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, pero yun ay utos. Wala dun yung pusa, at kung utos, napipilitang gawin dahil utos.
kinakailangan gawin dahil utos. Pero dito sa bagong tipan, lahat ng ito kusa, lahat ito willingness, lahat ng ito merong alab sa loob nila na gawin ang mga bagay nito sapagkat yun ang nakalulugod sa Diyos at yun din ang nakalulugod sa kanilang mga bagay na nararapat gawin. Kaya dahil dito, ang dugo ng tipan ang nagpabanal sa ating Panginoon, Hebreo 10:29. Ang dugo ng tipan ang nagpabanal sa ating Panginoon sa kabila na pinasan niya ang sala ng sanlibutan. Naging malinis siya at nakabalik siya sa Ama. Wala siyang dinaan ng paghuhukom. Kaya dahil dito, ito rin yung hiwaga na sinasabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 1, verse 5, tayo'y binuhay na maguli ng ating Paiso Kristo mula sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagsalangsang, at tayo'y pinaupong kasama ng ating Panginoon Kristo sa kanan ng Ama. Sabi rito, Ephesians chapter 2 verse 1, kayo binuhay niya ng kayong mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Verse 5, bagaman tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo nangaligtas. Verse 6, at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Eto, payapa, panatag, ginagarantiyahan ni Apostol Pablo ayon sa kanyang nakitang katotohanan at kanyang karanasan. Na ang sabi rito, pinaupo tayong kasama ni Kristo, nang ibig sabihin kung paano ang ating Paiso Kristo ay nakabalik sa Ama sa kabila na siya ang nagpasan ng mabigat na sala ng sanlibutan. Siya yung pinakang mabigat ang pinasan na kasalanan. Pero nilinis siya ng dugo ng tipan, gaya ng sinasabi ng Hebreo 10:29. At kung siya ay nilinis ng dugo ng tipan, siya nga yung kauna-unahang nakalabas sa kapangyarihan ng kasalanan. Lahat ng pumasok sa kasalanan as in patay sa harapan ng Diyos, impulsive na yung holiness, impulsive na yung righteousness. Hindi na accurate yun. Pero dahil sa dugo ng tipan na itinatag ng ating Panginoon Diyos at ng ating Paiso Kristo, ang pruweba ay ang ating Paiso Kristo. Walang kasalanan, pero nababa sa Hades, buti pa nga si Lazaro doon sa Lucas chapter 16. At maging si Abraham, na si Lazaro ay nasa piling ni Abraham. Si Abraham wala sa Hades, meron siyang daong kinalalagyan na wala siya sa Hades. Pero ang Panginoon Kristo, walang kasalanan, ang kaibahan niya lamang, tinubos niya tayo. Kaya dahil doon, andun siya sa Hades ng pagdurusa, kaya yun yung pruweba na tayo ay kanyang natubos. Then, ang isa pa rin dito sa mga bagay na ito ay yung sinasabi niya na siya ang kauna-unahang nakalabas sa mga kasalanan o sa spiritual death. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 20 na ating binasa, siya ang panganay sa mga natutulog. And then yung Revelation chapter 1 verse 5, mula kay Kristo, siyang saksing tapat, panganay sa mga patay. Colossians chapter 1 verse 18, siya ang ulo ng iglesia, ang panganay sa mga patay. Nang ibig sabihin yung spiritual death na pinasok ng tao, kamatayang spiritual na pinasok ng tao at kinamulatan ng mga tao, nangyari din yun sa ating Panginoon Kristo nang akuin niya ang sala ng sanlibutan. Pero dahil sa bisa ng dugo ng tipan, sa bisa ng dugo ng bagong tipan, nilinis ang ating Panginoong Kristo, kaya mabisa yung dugo ng tipan. At hindi natin yung kayang gawin, at hindi rin ito kayang gawin ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga ang bumuhay sa Kanya sa mga patay, walang iba kundi ang ating Ama. Kaya yung Hebreo chapter 5 verse 7 to 9, nung siya'y nasa panahon pa ng kanyang mga laman, siya'y sumisigaw, dumadalangin, umiiyak siya na may malakas na tinig na siya ay buhayin o siya'y iligtas sa kamatayan. Then dininig siya dahil sa kanyang banal na takot. Then nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Kaya ibig sabihin, ang nagpasakdal sa ating Panginoon Kristo, walang iba kundi ang ating Ama.
at ang dugo ng tipan na itinatag niya at itinatag din ng ating Paiso Kristo, yun din ang naglinis sa kanya. Then, siya ang kauna-unahan niyang nakalabas sa spiritual death. Kaya marami tayong mababasa sa banal na kasulatan, ang Panginoon Kristo panganay sa mga patay. Sana po maunawaan po natin yon at ating makita ang kalwalhatian at biyaya ng dugo ng tipan kapag pinagtibay sa mga sumasampalataya. Okay, dito naman tayo sa ating paksa. Ang iglesia ng mga panganay. Kung ang ating Paiso Kristo panganay sa mga patay, eto naman ang iglesia ng mga panganay. Kasi yung mga banal sa banal na kasulatan nung panahong walang kautusan at ang mga banal na nasa ilalim ng kautusan, sila po'y hindi weekend. Hindi po sila binuhay spiritually. Sila'y sumusunod sa mga utos at tagubilin lang ng ating Panginoon. Kaya mas magaling yung ministeryo ng mga propeta, directly sila ay nakikipagkomunikasyon sa ating Panginoon Diyos at ang Panginoon Diyos personal na nangungusap sila, unlike sa ilalim ng kautosang itinatag ng Diyos sa pamagitan ni Moises. Susunod lang sila sa utosan. Kung anong utos, yun ang kanilang susunod. Bagamat ito'y utos, hindi po sumasang-ayon yung tinatawag na appetite, no? Bagamat marahil baka meron din, pero sabi nga ni Apostol Pablo, ayon sa kautusan na nasa banal na kasulatan o ayon sa kautusan o ayon sa kabanalan na nasa kautusan, wala siyang kapintasan. Pero binabanggit niya yung loob niya, ang daming kapintasan. Ang sabi rito sa aklat ng Pilipos, chapter 3, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 4, bagaman ako'y may pagkakatiwala sa naman, akong iba'y nag-aakala na may pagkakatiwala sa naman, lalo na ako, na tinuli sa ikawalong araw sa lahi ni Israel mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa pagsusumikap ay mang-uusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Ang sabi niya, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, wala siyang kapintasan. Kaya ibig sabihin, yung mga utos na nasa kasulatan, tinutupad, ginagampanan ni Apostol Pablo o nung siya ay si Saulo pa na isang Pariseo. Kaya dito may nabanggit siya sa aklat ng Galacia. Ang sabi niya rito, Galatia chapter 1, verse 9, ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino may nangangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa inyong tinanggap na ay matakwin, sapagkat ako ba'y nangihikayat ngayon sa mga tao sa Diyos, ako ba'y nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi na ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na pinapangaral na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi akin tinanggap sa pamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Sapagkat ninyong nabalitaan ng aking pamumuhay na nakaraang panahon sa reliyon ng mga Hudyo, kung paanong aking malabis na inusig at nilikol inusig at malabis na nilikol ang iglesia ng Diyos, at ako'y nangunguna sa reliyon ng mga Hudyo, nangigit kaysa marami sa aking kasinggulang, sa aking kababayan, palibhasa'y totoong masikap ako sa salit-saling sabi ng aking mga magulang. Kaya ito yung patutuo ni Apostol Pablo, ayon sa kautusan, ayon sa reliyon, number 1 siya. Masugid siyang tagasunod ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng kautusan. At ang sabi nga niya, ayon sa kautusan na nasa kabanalan, wala akong kapintasan. Pero nang makilala niya ang Paiso Kristo at nakilala niya kung anong kalooban ng ating Panginoon Diyos, ito yung sinabi niya sa aklat ng Tito chapter 3 verse 3. Ito yung sinasabi naman niya, bagaman tayo
sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, nagsipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, nangamumuhay sa masamang akala, kapanagdilian, mga napupot at tayo na nagkakapuotan. Ngunit ang mahayag ng kagandahan loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ng kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa at katwirang ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu Santo na kanyang binuhos na sagana sa atin sa pamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Na ito yung sinasabi ni Apostol Pablo patungkol sa loob na. Kasi ayon sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises para sa kanyang bayan, walang usapin patungkol sa loob. Yung masamang akala, yung mga mahalay na kaisipan, yung sinasabing pag tumingin daw sa isang babae, taglay ang masamang hangad, nagkakasala ng pangalo niya. Walang ganong utos sa lumang tipan dahil alam ng Diyos, hindi yun kaya ng tao at hindi magagawa ng tao. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo patungkol sa kautusan. At itong kautusan ay binigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises sa bansang Israel, sa kanilang bayan. Di umano ayon sa mga pag-aaral, ito'y umaabot ng 320 o 330 na kautusan. At ang sabi ni Pablo, sa kautusan ni Moises, wala siyang kapintasan doon. Pero patungkol sa loob na ng puso, ayun ang problema. Kapanaghilian, pagkainggit, masamang akala, masamang pita ng laman, yung paghahangad ng hindi naman sa kanya, sa kanyang puso, sa kanyang isipan, bagamat di niya ginagawa. Hindi yun kasalanan sa lumang tipan at wala namang binabanggit doon. Bagamat sinasabi, huwag mong iimbutin ang pag-aari ng iyong kapwa. Sabihin, huwag mong hahangarin. Pero wala kang gagawin doong kabayaran. Malibang ginawa mo, pero pag hindi mo ginagawa, walang problema doon, hindi ka magbabayad ayon sa kautusan. Pero pag ginawa mo, kinuha mo yung pag-aari ng iyong kapwa, kinuha mo yung batang asno ng iyong kapwa, binilang mo yung asno na yun sa iyong kawan, ayun, nagkakasala ka doon ng pagnanakaw. Kasi iniimbot mo nga yung pag-aari ng iyong kapwa. Pero kung yun ay nasa isip at nasa puso mo lang, ay wala kang babayarang kasalanan doon dahil di mo naman ginawa. Pero nung mahayag ang mga biyaya ng Diyos kay Apostol Pablo, ang lahat ng binanggit niya rito, puso at isipan na hindi nakikita ng tao, at nakita niya ang kanyang puso at isipan, hindi karapat-dapat sa Diyos. Pero nang ito nga ay linisin ng dugo ng ating Jesucristo, at sa kanya'y ibuhos na saganang biyaya ng Diyos at maging yung pananahan ng banal na Espiritu, dito niya nakita ang malaking kaibahan na siya ngayon ay nakapaglilingkod na sa Diyos na buhay mula doon sa mga gawang patay. Nung una, pinagmamapuri niya ang gawang ayon sa kautusan, hindi ako ganon, hindi ako ganito, gaya ito nung nananalangin sa Lucas chapter 18 na sinasabi roon nung Pariseo at nung maniningil ng buwis. Yung maniningil ng buwis ay nagsasabi, Diyos, kahabagan niyo ko, isa akong makasalanan. Pero sabi naman ng Pariseo, nagpapasalamat ako sa Diyos, o nagpapasalamat ako sa iyo, o Diyos, hindi ako kagaya ng ibang tao. Hindi ako kagaya ng maniningil ng buwis na yon. Hindi ako kagaya ng ibang tao. Nag-aayuno ako isang beses, isang linggo. Yung gawa ng kautusan, inihaharap niya sa Panginoon Diyos, ginagampanan ko yun, kaya ako ay hindi masamang tao. Pero yung maniningil ng buwis, ang sabi, hindi nga makatingin sa langit, sa kalangitan, dinadahukan ng dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sabi ron, umuwi pareho yung dalawa mula sa pananalangin sa templo, pero kinalugdan, yung nagpapakumbaba, kayo doon sa nagmamatuwid. Kasi ang pagganap nga ng kautusan, utos lang yun. Hindi yun kusa. Ginampanan mo lang yung utos ng Diyos, pero hindi mo kinusa. Para yung nakakita tayo ng isang matanda, dahil nakararanasan ko rin naman yung bata ako, kapag may isang matanda na hindi makatawid, at tinulungan mong tumawid,
at nagawa mo, pag kayo'y naghiwalay, may ibang kagalakan, katuwaan sa puso. Masaya. Pero kung may matanda na hindi makatawid at hindi naman natin kinukusa tapos itinulak tayo, uy, tulungan mo naman yung matanda na makatawid. Eh, bakit hindi ikaw? Ikaw ang nakaayos. Hindi, ikaw na. Sige na. Tamo, mamay, mapanggapay. Itinulak ka. Sumunod ka. Labag sa loob mo. Itinawid mo yung matanda. Sa totoo lang, wala kang mararanasang kagalakan. Bakit? Sinunod mo lang yung utos. Nabigat pa yung loob mo. Itong mga ito, nakakaisip ng maganda. Hindi sila ang gumawa. Ako pa ang uutusan. Dahil ganyan naman talaga ang katwiran ng bawat tao. Pero kung may kusa nga at hindi inutusan, ang sarap sa pakiramdam. Dahil hindi lang isa, 2 beses na naranasan ko yun nung bata pa ako. Na mayroon kang inakay na matanda, bagamat hindi pa nga maganda ang bunga. No, matanda. Bata ako noon, doon ako sa palengke. Totoy, samahan mo nga ako pa uwi. Eh, tara po, 10 ba sa inyo? Yun, lakad kami, ilang kanto rin, lakad-lakad kami. Hanggang sa tumapo, dito na yung bahay nyo. Tao po. Hindi ako pumayag na hindi ko may tuturn over sa kamag-anak. Tumapo talaga ako para malaman ko, doon talaga siya nakatira. May lumabas, anak pala yun, babae, at paglabas niya, ano yon? Ay, iniatid ko lang po si nanay, yun ang ini. Bira kayo nanay, nakambala na naman kayo ng mga tao, ang tigas ng ulo ninyo, sinabi nang huwag kayong aalis ng bahay, ayan, pati ibang tao, inaabala ninyo. Ayo to'y, pasensya ka na, talagang ganyan yung nanay ko. Nagbabawalan na nga umalis kung saan pupunta, at pagkatapos, pag hindi na alam ang pagbalik, mang-aabala ng mga tao. Napaisip din ako, sabi ko, kala ko matutuwa sa akin. Pero magaan yung loob ko. Nag-iisip ko, bagamat wala po salita ng Diyos para nasa loob ko, na para bang ang gaan ng aking kalooban na nakatulong ako sa matanda. Na alam ko, nakikita ko ng Diyos, na ang Diyos yung magbibigay sa akin ng ganti. Bagamat wala naman ako tinanggap na material, at wala rin ako tinanggap na papuri. Pero sa loob mo ang gaan. Ang sarap sa pakiramdam, no? Kaya ito ang ibig kong sabihin, iba ang nasa kautusan at iba yung may kusang paggawa, yung may kusang paghakbang. Okay, balik tayo. Ngayon, ang dugo ng tipan na dinaanan ng Panginoong Kristo, siya ang panganay sa mga patay. At lahat ng susunod dito sa dugo ng tipan, sila yung magiging panganay na iglesia. Nang ibig sabihin na panganay ng iglesia, dito pa lamang sa ibabaw ng lupa, nakwikan sila. Sabi ng ating teksto, sila'y mga inaring ganap. Okay, balik tayo doon sa ating teksto, Hebrews chapter 12, verse 23. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa pangkalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat, at espiritu ng mga taong ganap na pinasakdan. Ang sabi rito, panganay na iglesia. Iglesia ng mga panganay, na ibig sabihin, dito lang ito sa bagong tipan, hindi po nito covered ang lumang tipan. Kaya hindi kasali dito sina Haring David, hindi dito kasali sina Haring Solomon, hindi dito kasali sina Abraham, kasi hindi sila weekend. Hindi sila natubos ng ating Panginoong Kristo, nabuhay sila dito sa ibabaw ng lupa na sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, at sa konbiksyon ng ating Panginoong Kristo, kasi mostly sila'y mga tinawag ding propeta. Kapag sinabing propeta, directly na meron silang komunikasyon sa Diyos kung ano yung nais ipagawa sa kanila ng ating Panginoon. At ganun nga si Abraham, ganun din si Moises, ganun din si David, at ganun din si Haring Solomon. Bagamat kay Haring Solomon, wala namang binanggit na siya'y propeta, but directly nakikipag-usap sa kanya ang Panginoon, kaya kabilang siya sa mga propeta. At may mga sinulat siya sa banal na kasulatan na ito ay pahapyaw na nagsasaad ng pagdating ng Mesiyas at ng bagong tipan. Okay, kaya ibig sabihin, ang panganay na iglesia, dito lang ito sa bagong tipan. Kaya dito sa bagong tipan, may kakaiba. Yung Matthew 11:28 o Matthew 11:12. Mula noon ipapangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng langit at magbabata nga ng karahasan.
ang kaharian ng langit at ito'y kukunin ng sapilitan ng mga taong mararahas. Lucas chapter 16 verse 16, mula noon ipapangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng langit at ang bawat isa ay papasok doong nagpipilit. Doon sa Lucas chapter 13 verse 23-24, tinutukoy doon kung marami bang maliligtas o hindi. Ang sabi roon, magpumilit kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko, maraming nagpupumilit pero hindi mangyayari. Kaya nais ipahayag ng banal na kasulatan ng salita ng Panginoon, ang bagong tipan ay kaiba sa kautusan, kaiba sa reliyon ng Hudyo. Ito ay ang pag-aaring ganap ng Diyos sa tao sa pamagitan ng redempsyon. Nang ibig sabihin sa pamagitan ng dugo ng tipan at hindi pag-anib sa reliyon o sa kautusan ng ibinigay ng Diyos kay Moises o sa pag-anib sa reliyon ng mga Hudyo, hindi ganon. Kundi ito ay yung pagkabuhay mag-uli ng righteousness at holiness ng ating Panginoon Diyos na inilagay sa tao. Kaya yun yung quickening or yung quicken na sinabi rito sa Hebreo o sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 1. We were quickened as together in Christ Jesus verse 5. Kaya ibig sabihin, yung quicken, naranasan lang ito ng mga taong sumampalataya sa Panginoon Kristo dito na sa dugo ng tipan at ito hindi naranasan sa lumang tipan. Gaya nga ni Haring David, gaya nga ni Haring Solomon, mabuti yung hinahangad nila at eto na nga yung hinahangad nila pero hindi maibigay ng Diyos at hindi rin maiturok ng Panginoon Diyos, hindi rin maipaalam sa kanila sapagkat wala nga sa panahon, wala pa ang bagong tipan o redempsyon ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang iglesia ng mga panganay dito lang ito sa bagong tipan na sila'y nakaranas ng tinatawag na quickening o pagkabuhay na maguli espiritual. Gaya ng pag-aaral natin ng nakaraan, sila'y mga saserdote ng Diyos. Sila ay itinalaga ng Panginoong Diyos na mga saserdote dun sa templo. At yung templo kanilang pangangalagaan ay ang templong banal, yung loob ng tao mismo. Sapagkat naroroon na yung Espiritu ng ating Panginoon Diyos, yung banal Espiritu, at meron na silang righteousness, meron na silang holiness. Ang gumawa nun ay ang ating Panginoon Diyos, sila'y nakipagkasundo lang sa Panginoon. At yung biyaya at favor mula na yun sa ating Panginoon Diyos. Hindi yan kaya ng tao. Kaya nga, hindi ito nangyari, hindi rin ito pinaalam sa lumang tipan at nung wala pa mang tipan, hindi ito nangyari sa kanino mang tao. Pero dito sa bagong tipan, dito nangyari, kaya may tinatawag na pangunahing bunga sa Diyos at sa ordero, yung Revelation chapter 14, verse 5, yun binabanggit doon, sila yung mga pangunahing bunga sa Diyos at sa ordero, sila yung mga binili sa lupa. At ito nga yung ating binabanggit na karaang pag-aaral natin, ang naghahalal bilang saserdote ng Panginoon Diyos ay ang ating Panginoon Diyos sapagkat siya yung gumawa. Kaya dahil dito, ang sabi nga, ligtas tayo doon sa tinatawag na deniable ng ating Panginoon pagdating ng panahon, yung Matthew 7:21, pagdating ng mga panahon, hindi nila kikilalanin, hindi kikilalanin ng Panginoon yung marami at sasabihin nila, Panginoon, nangaral kami, nanghula kami, nagpalayas kami ng masamang espiritu, ng mga demonyo, gumawa kami ng himala sa pangalan mo. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya banggitin natin, ang nilalang, nilikha, ginawa ng ating Panginoon, wala po dyan lalabas na tampalasan. Nang ibig sabihin sila'y righteous at sila'y holy. Ibig sabihin sila ay sakdal sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 30, ang kanyang tinawag, inaari niyang ganap. At yung mga tinawag niya ay yung mga inari niyang ganap, niluluwalhati rin naman niya. Kaya yung mga inari niyang ganap, siya yung nag-aaring ganap. Nang ibig sabihin, hindi ito gawa ng tao, kundi gawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya niya inaring ganap. Nang ibig sabihin, pag siya ang gumawa, pulido. Sabi nga yung pagkakagawa niya maayos, as in pulido. Kaya yung mga marami,
pagdating ng panahon, nasasabihin natin mga naglingkod din naman sa pangalan ng Panginoong Kristo. Pero behind of that ng kanilang paglilingkod sa ating Panginoon, meron silang nakatagong katampalasanan. Hindi yung tinatanggap ng Panginoon at idinidinay niya, hindi ko kayo kilala. Sapagkat kung ako ang gumawa sa inyo, hindi mangyayari na kayo gumawa ng katampalasanan sapagkat kayo'y righteous, kayo ay holy. Kaya doon pa lang, totoo yung sinasabi ng aklat ng propeta Isaiah chapter 28 verse 16 to 17, ilalagay niyang pamantayan ay sukat ng katwiran at pinakampabato kabanalan. Kaya ibig sabihin yun ng pamantayan ng Diyos pagdating ng bagong tipan, sukat ng katwiran at pinakampabato ay ang kabanalan. At yun yung righteousness at holiness at dapat ma-weekend yun. Hindi po natin ito magagawa kung learning lamang. Kung ito ay aral lang sa atin, nang dahil sa ating self-discipline, sa ating perseverance, sa ating initiative, o sa ating pagsusumikap talaga na tayong maging karapat-dapat at nakapaglilingkod sa Diyos, hindi po natin kakayanin kasi po walang energy ng natural na enerhiya mula sa Diyos, kundi sikap lang natin. Kaya pag dumating ang panghihina at mga panglulupaypay, mapapagod at dahil doon, ito ang ginagawa ng mga ngaral, nire-restore lang ulit. Pero hanggang kailan? Kaya yung sinasabi ng aklat ng Isaiah chapter 39, o ano ba sinasabi, nang nagsisipaghintay sa Panginoon ay mga magbabagong lakas, o mga babangong lakas at sila'y hindi manghihina, hindi manlulupaypay. Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40, excuse. Ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y papailan lang na may pakpak na parang mga agila at sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod, sila'y magsisilakad at hindi manganghihina. Bagamat in reality, hanggat hindi tayo nakakapasok sa biyaya ng Diyos, mapapagod talaga tayo. Hanggat hindi tayo nakakapasok sa dugo ng tipan at napapagtibay sa atin ng ating Panginoon Diyos ang dugo ng tipan, manghihina tayo. At hindi tayo makalilipad na gaya ng may pakpak na parang agila. Kundi lagi tayong inire-restore, lagi tayong china-challenge, lagi tayong hinahamon. Nang ibig sabihin, araw-araw na rotation ng gano'n, lagi natin pinipilit ang ating sarili na maging matuwid, karapat-dapat sa Diyos, pero hindi natin magawa. God knows, hindi talaga natin kaya yun. Kaya tayo bilang mga mangangaral, harinawa yung ating mga inaakay, maturuan talaga at makita talaga natin kung ano yung plano ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo upang kung sila man ay sumunod ng may katapatan sa mga salitang napapakinggan nila sa atin, hindi sila mabibigo, hindi sila mapapahiya. Nang ibig sabihin sila ay makakapasok sa biyaya ng ating Panginoon at ibibilang sila ng Panginoon mga panganay na iglesia. Nang ibig sabihin dito pa lang sa ibabaw ng lupa, binanal na sila ng Diyos. Inaring ganap na sila ng ating Panginoon at sila'y niluwalhati ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8 verse 1, walang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Pero sa English King James Version ay may karagdagang binanggit ang banal na kasulatan na hindi na raw lumalakad ayon sa laman, kundi ang lakad na nila ayon sa Espiritu. Kaya dahil doon, lilipad nga sila spiritually na parang may pakpak ng agila at hindi ito magagawa ng nasa ilalim ng carnality o kapangyarihan pa rin ng laman at naroon pa rin ang kasalanan. Ang sabi rito, Romans chapter 8 verse 1, ngayon ngay walang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Pero sa English King James Version, ito ang sinabi, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Lumalakad na ayon sa spiritual, lumalakad na ayon sa righteousness, lumalakad na ayon sa holiness, na yun nga ang sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1 o chapter 2 verse 1, binuhay na mag-uli
nang dahil sa mga kasalanan. Verse 5, kalakip niya tayong binuhay. At ngayon, tayo'y pinapaupong kasama ni Kristo sa kanan ng Ama. Or else, ginagarantiyahan, wala na ngang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan sa mga taong na kay Kristo Jesus. Kaya yung 1 Corinthians chapter 15, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ganito sinasabi ng banal na kasulatan, sino mang naipagkaisa kay Kristo o sino mang na kay Kristo Jesus, isa lang bagong nilalang. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo Jesus, siya'y bagong nilalang. Mga dating bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Dan ako at ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakikipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo na ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sa mga tuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami ngay mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanik ang Diyos sa pamagitan namin, kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo, kayo'y maipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, ito yung usapin, ito yung nais ng ating Panginoon Diyos. Maranasan natin yung kanyang plano at layunin sa ating buhay. Lahat ng bagay nito hindi po natin kaya yan. Ito'y bunga lang ng ating pananampalataya at bunga ng ginawa ng ating Panginoon Diyos at ng ating Paiso Kristo nang pagtibayin niya sa atin ang dugo ng tipan, ang bagong tipan. Kasi hindi na nga tayo ito, hindi natin kaya yon. Ang process, binanggit nga, Ezekiel chapter 36, verse 25 to 27, magwiwisik siya ng malinis na tubig sa buong karumihan ng tao. Sa lahat ng kanyang kasamaan, kasalanan, maging pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lilinisin niya siya. And then, bibigyan niya ng bagong diwa. And then, aalisin niya yung pusong bato at bibigyan niya ng pusong laman. And then, yung kanyang espiritu, ilalagay niya sa loob nila at palalakarin niya sila sa kanyang palatuntunan, katulan at kanila namang isasagawa. Diyos ang gagawa nun, hindi natin kaya. Kaya dahil dito, ang Church of the Firstborn, na gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, Matthew chapter 16, verse 18, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya ibig sabihin, lahat ng kanyang nilinis, lahat ng kanyang binigyan ng bagong diwa, lahat ng inalisan niya ng pusong bato, lahat ng binigyan niya ng pusong laman, lahat ng nilagyan niya ng kanyang espiritu sa loob nila, yun ang mga taong banal at yun ang mga membro ng kanyang iglesia at yun ang mga panganay na iglesia. Ang Panginoong Hesus, panganay sa mga patay. Lahat ng susunod sa kanya makakadabas sa kamandag at kapangyarihan ng kasalanan, makukwiken, mabubuhay muli sila doon sa tinatawag na spiritual death na pinasok ni Eva at ni Adan. Makukwiken, kaya yung righteousness and holiness, the likeness and image of God, mabubuhay uli sa tao, maibabalik uli yun ng ating Panginoon, bagamat hindi nakagaya ng dati at alam na natin ang mabuti at masama, pero isang pribileyo pa rin ibinigay sa atin ng karapatang maging anak ng Diyos dahil walang nakakaalam ng mabuti at masama, Diyos lamang. Nang malaman nito ng tao, nahiwalay naman sila sa Diyos. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, ang panganay na iglesia ay ang mga pinagtibay ng ating Panginoon, ang bisa ng bagong tipan sa kanilang buhay, na ayon kay Santiago chapter 1 verse 17 to 18, ang tawag at mga kaloob ng ating Panginoon Diyos, pawang buhat sa itaas sa kalangitan, walang pagbabago o pag-iba. Na tayo ay nilalang sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Tayo'y ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang maging pangunahing bunga sa Diyos. Nang ibig sabihin sa lahat ng nilalang ng Diyos, maging sa mga anghel,
etong mga ipinanganak sa katotohanan, etong mga nakwiken na dito pa lang sa lupa ay binanal at walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan sa kanila. Sila yung first fruit of the earth, precious fruit of the earth na sinasabi ni Santiago chapter 5 verse 8. Ganito sinasabi ng banal na kasulatan, James chapter 5. Ano ang sabi ni Santiago? Nasa na yun? Na kung saan ay ang ating Panginoon Kristo ang magbibigay sa atin. James chapter 5 verse 7 to 8. Mga tiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang unang maaga at huli. Mga tiis din naman kayo, pagtibayin niyo yung puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon malapit na. Sa King James Version, ton sabi, verse 7, Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he received the early and later rain. Ang Ama may magandang plano, walang pagkakaiba. Santiago 1:17 to 18. Pero itong precious fruit of the earth, ang Diyos ang gagawa nito kung tayo lang sa ating sarili, di natin kaya. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon at harinawa sa ating pagpapakumbawa, maunawaan po natin ang plano at layo ng Diyos sa ating buhay. Sa kanyang kapurihan, magpakailanman, pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin.